Kasalukuyang iniluluwal ang isang sanggol habang sa hindi kalayuan ay nagpapatuloy ang ikatlong araw ng pinakamalaking digmaan sa isang kaharian. Sige pa, Anastasia! Umiri ka pa! Malapit na lumabas ang sanggol! Wika pa ni Aling Marcela na tiyahin ni Anastasia. Makalipas pa ang kalahating oras ng pagtitiis sa kirot at sakit, ay nailabas na sa mundong ibabaw ang isang sanggol na lalaki na pinangalan ng Vladimir. Tiya, ang asawa ko po, wala pa ba? Nanghihinang tanong pa ni Anastasia sa kanyang tiyahin. Iya, wala pa ang prinsipe. Kasalukuyan pang nagaganap ang labanan sa labas ng kaharian. Tiya, paabangan mo po siya sa ating lalaking kasambahay. Gusto kong malaman niya agad na nagsilang ako ng sanggol na lalaki. Matagal niyang pinangarap na magkaanak kami ng lalaki. Wika pa ni Anastasia. Si Anastasia ay isang dalagang nagmula sa pamilya ng mga komoner o pangkaraniwang mamamayan ng kaharian. Samantalang ang kanyang naging kabiyak ay si Prinsipe Benjamin na pinsang buo ni Haring Remus, na kasalukuyang namumuno sa kaharian ng Transylvania. Dahil sa humaharap sa isang malaking digmaan ang kaharian, kaya kailangan ng lahat ng kalalakihan ay kasama na nakikipaglaban, lalong-lalo na ang mga miyembro ng Royal Court. Habang nanganganak sa kanilang villa si Anastasia, ay tanging 3 kawal lang ang nakabantay sa mga pintuan upang magprotekta sa kanila kung sakaling makapasok ng tuluyan ang mga kalabang Turko sa kaharian. Kahit malayo sila sa lugar ng labanan, ay dinig ang sigawan ng mga naglalaban sa malayo. Sumapit na ang dilim, patuloy pa rin ang labanan. Makikita sa ere ang mga nagliliparang palaso na may apoy ang dulo. Kahit pa nanghihina, ay pinipilit ni Anastasia na sumilip sa bintana ng ikalawang palapag ng villa habang nagdarasal na makauwi pa sa kanila ng kanyang bagong silang na anak ang kanyang asawa. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang buwang kalbaryo na sa kanyang damdamin dahil sa pag-aalala sa asawang nasa digmaan. Nakatulugan na lang ni Anastasia ang paghihintay hanggang sa makarinig siya ng pag-iingay sa ibaba ng kanilang villa. May dumating na isang karuwahi na nagmamadaling inilabas ang kanyang asawang sugatan. Kahit mahina pa ang katawan dahil sa panganganak, ay pinilit niyang makababa upang masalubong ang asawa. May malay naman iyon ng kanyang makita. Agad niyang sinabing na iluwal niya ang kanilang panganay at isa itong lalaki. Nakangiti naman si Prinsipe Benjamin at hinagkan siya nito sa noo at sinabing magpahinga na muna dahil kailangan pa itong asikasuhin ng kanilang manggagamot. Isang madiin na halik naman ang iginanti ni Anastasia sa asawa bago ito inilayo at dinala ng mga kawal sa silid si Benjamin para malapatan ng lunas ang malubhang sugat nito sa katawan. Inalalayan naman ng tiyahin niya si Anastasia na makabalik sa silid nito sa itaas. Kahit papaano ay nakahinga na siya ng maluwag dahil alam niyang buhay at ligtas na ang kanyang asawa kahit pasugatan ito. Bibilang lang naman ng ilang linggo ay makakabalik na ito sa malusog na pangangatawan. Muli pang lumipas ang 2 araw ay natapos na ang digmaan. Nagkalat sa paligid ang mga patay na kawal ng magkabilang panig. Kahit pa nagwagi sa digmaan ang kaharian ni Haring Remus, ay malaki pa rin
ang naging dagok noon sa kanilang ekonomiya dahil halos mga lahati rin ang nabawas sa kanilang mga kawal. Maging ang kanilang nakalabang mga Turko ay siguradong matagal na maghihirap dahil mula sa ilang libong kawal na sumugod sa digmaan ay halos nasa 100 na lang mahigit ang nakauwi pa sa kanilang lugar. Magkakaroon ng mahabang panahon ang kaharian ni Remus na makabangon at makapagpalakas muli bago muling magkaroon ng kakayahan ang mga mananakop na Turko na sumalakay. Noong gumaling ang mga pinsala ng asawa ni Anastasia na si Prinsipe Benjamin, ay hindi na ito nakakalakad gawa ng malubhang pinsala sa binti. Nagkaroon ito ng bali matapos matamaan ng malaking palakol na sandata ng mga Turko. Pero nanatili pa rin itong miyembro ng Konseho ng Hari bilang tagapayo ng kanilang hukbong sandatahan. Mas marami ng oras si Prinsipe Benjamin sa kanyang asawa't anak dahil hindi na ito maaaring sumama sa mga pagpapatrolya sa mga karating na bayan na sakop pa rin ng kaharian. Mabilis lumipas ang panahon at nasa 7 taong gulang na si Vladimir. Maliban sa 4 na kawal na tagabantay ng seguridad sa loob ng villa, may 2 babae at 2 lalaking mga nasa edad 16 hanggang 18 ang nakakasama ni Vladimir sa loob ng bahay. Mga pamangkin ito ng kanyang ina na mula rin sa lipi ng mga pangkaraniwang tao ng kaharian. Sinimulan nilang turuan si Vladimir ng kanilang mga simpleng nalalaman hanggang sa lihim ng kanilang pamilya. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang angkan ni Anastasia ay nagmula sa lahi ng mga taong gumagamit ng itim na mahika. Hindi nila iyon ginagawa ng lantaran, hindi rin sila namiminsala kung hindi kinakailangan. Malapit naman sila sa hari, kaya lahat ng mga reklamo at hinaing ay madaling mabigyan ng kasagutan. Lalo at si Prinsipe Benjamin mismo ang umaasikaso ng mga gulo na kinakasangkutan ng pamilya ng kanyang kabiyak. Sumapit ang 18 taon ni Vladimir. Ipinamana sa kanya ng kanyang ama na si Prinsipe Benjamin lahat ng mga armas nito at aklat tungkol sa pakikipaglaban. Kagaya ng ama, ay naging hilig na rin ni Vladimir ang pakikipaglaban. Naroon naman ang kanyang 2 pinsan na nagsisilbing tagapagturo niya at bantay na rin kapag nasa labas sila ng villa. Ang hindi alam ni Prinsipe Benjamin na maliban sa pangkaraniwang edukasyon at paraan ng pakikipaglaban, ay tinuturuan na rin si Vladimir ng mga kamag-anak ng kanyang ina kung papaano gumamit ng itim na mahika. Natatakot kasi sila na muling sumiklab ang kaguluhan at walang ekstrang panlaban ang kanilang pinsan. Nagsisimula na naman kasing kumalat ang balitang may paghahandang ginagawa ang mga Turko at hindi malayo ang kaharian ng Transylvania ang muling lusubin upang tangkaing maagaw ang kaharian. Habang tumatagal ay unti-unting nagiging bihasa si Vladimir sa mga dasal at orasyon ng itim na karunungan. Lahat ng mga aklat na meron ang kanilang angkan ay kanya nang inaral. Naghahanap siya ng paraan para magkaroon ng iba yung lakas, hindi mapantay ang bilis at tapang na kayang humigit sa bangis ng 10 lobo, 10 aso, at talas ng pandinig na parang sa paniki. Kahit nagmula sa lahing may alam sa karunungan ang kanyang mga pinsan, ay nagsisimula na rin silang matakot kay Vladimir. Halos nangangalahati na kasi ito sa pag-aaral ng aklat ng pinakamapanganib na salamangka sa kasaysayan. Noong mga panahong iyon, ay kasapi na rin siya sa hukbo ng kaharian
At sa hindi katagalan, dahil sa tapang na kanyang ipinakita, ay naparangalan siya ng posisyon bilang isang general. Nangyari iyon matapos niyang mapagtagumpay ang matalo ang mga grupo na nagtatangkang manggulo. Nangyari iyon matapos niyang mapagtagumpay ang matalo ang mga grupong nagtatangka na manggulo sa mga bayan na sakop ng kaharian. Isang araw, ipinatawag ni Haring Remus si Vladimir upang itanong ang isang bagay na bumabagabag sa kanya. "Mahal na hari, gusto niyo raw po akong makausap." Wika pa ni Vladimir noong makarating siya sa terasa kung saan nakatayo ang hari at nakatanaw sa malawak na nasasakupan ng kanyang kaharian. "Oo, Vladimir, meron lang akong ilang bagay na gustong itanong sa iyo. Unang-una, bakit sa tuwing nagpapatrolya ka ay hindi mo raw dinadala ang iyong hukbo? Iniiwan mo sila sa 2nd batalyon na nagbabantay ng Kastilyo. Paano kung mas marami ang makasagupa niyo sa mga bayan? Siguradong mapipinsala ka kasama ng mga pinsan mo. Nakarating rin sa akin na sa tuwing aalis ka ay tanging ang 4 na pinsan mo lang ang iyong isinasama." Paumanhin po, mahal na hari, kung hindi niyo nagustuhan ang pamamaraan ko. Pero masasabi kong epektibo ang aking mga ginagawa. Wala pa kaming nakakaharap na kalaban na hindi nilisan ang mundo ng mga mortal. Saglit lang, Vladimir. Iyon pa ang ipinagtataka ko. Sa dami ng mga nakakasagupan yung mga maliit na grupo ng mga bandido man o barbaro, kahit minsan, hindi ka nakapag-uwi ng preso o bihag. Para sana matanong natin tungkol sa kanilang mga kasamahan o kung meron pang ibang katulad nila na nagpaplano ng pagsalakay. At ang isa pa sa aking ikinababahala, dahil lahat daw ng nakalaban nyo ay nakikitang nakatusok sa poste at nagiging purong dugo ang makikita sa mata. Wala po kayong dapat ikabahala, mahal na hari. Ligtas ang kaharian nyo at kahit minsan, hindi ko ilalagay sa panganib ang ating nasasakupan. Ang tungkol naman po sa mga nakabitin at nakatuhog na mga barbaro, isa iyong babala sa iba pang magtatangka na ganoon ang sasapitin nila kapag itinuloy pa nila ang kanilang panggugulo sa ating kaharian. Meron pa po ba kayong gustong linawin, mahal na hari? Kauuwi ko lang kasi galing sa 3 araw na pagpapatrolya sa mga bayan na ating nasasakupan at kailangan ko nang magpahinga bago muling bumalik sa pagpapatrolya sa labas bukas. Wala na, Vladimir, pero nais ko lang sana ipakiusap sa iyo na kung magpapatrolya ka, ay dalhin mo ang iyong hukbo. Isa kang general. Hindi ka dapat lumalakad na iilan lang ang kasama. Pasensya na po, mahal na hari. Maliban kasi sa 4 kong pinsan, ay wala na akong ibang pinagkakatiwalaan. Pero kung gusto nyong malagay sa peligro ang buhay ko, dahil sa pagdadala ng mga tauhan na hindi ko pinagkakatiwalaan, ay kayo po ang masusunod. Pero hindi ko na kayang maipangako na mapuprotektahan ko ng mabuti ang inyong kaharian. Napabuntong hininga na lang ang hari. Dahil mukhang iba talaga ang prinsipyo ng kanyang pamangkin sa pinsan. Kahit anong kumbinsi niya, ay ayaw talaga nito na magdala ng hukbo. Sige na, Vladimir, magpahinga ka na. Kung maaari, sa susunod, ay makapag-uwi ka sana ng bihag para meron man lang akong matanong tungkol sa mga kaganapan sa labas. Sumagot naman si Vladimir. Pasensya na po uli, mahal na hari. 5 lang ang kabayo na dala namin ng 4 kong pinsan. Ayokong mahirapan ang mga kabayo dahil lang sa pagdadala ng karagdagang pabigat na hindi na rin naman mapapakinabangan. Sige po, mahal na hari, uuwi na ako sa aking tahanan. Tumango na lang ang hari. Ang totoong dahilan kung bakit ayaw ni Vladimir na mag-uwi ng bihag kahit 1 piraso dahil lahat ng mga nakakalaban nila ay isinasalang niya sa kanyang isinasagawang mga ritual. Ayon kasi sa nabasa niya sa isang libro ng lihim na karunungang kaliwa,
na kailangan ng dugo at maraming buhay ang maipadala sa kadiliman para harapin siya ng kataas-taasang namumuno o ng prinsipeng itim. Maliban sa ritual ng pagtawag, ay marami pa siyang ibang ritual na isinasagawa na nangangailangan din ng alay na buhay. Iyon ang dahilan kung bakit pati ang mga pinsan niyang pinagkakatiwalaan ay natatakot na rin sa kanya, sa kadahilan ng baka dumating ang araw na pati sila ay gamitin na rin bilang pang-alay ni Vladimir. Isang araw, hindi pa sumisikat ang araw noon, ay meron ng malakas na sumisigaw sa labas ng villa ni Vladimir. Isang kawal ang nagtatawag na iyon. "General! General! Pinapatawag po kayo ng mahal na hari! Nilulusob na tayo ng mga Turko!" Kahit nasa itaas ng villa si Vladimir, ay hindi iyon nakawala sa kanyang pandinig. Mabilis siyang nagsuot ng damit at kinuha ang paboritong espada saka bumaba. Mabilis siyang sumakay ng kabayo at nagtungo na sa palasyo ng hari. Mabilis namang nakasunod sa kanya ang 4 niyang mga pinsan. Pagkarating niya lang sa pintuan ng palasyo, ay sunod-sunod na rin ang pagdating ng iba pang miyembro ng konseho ng hari. Nagtungo na sila sa mahabang lamesa upang magpulong. "Nasaan na sa kasalukuyan ang posisyon ng mga papasugod na kalaban?" tanong pa ng hari. "Katatawid lang po nila, mahal na hari, sa pinakamalayong bayan na sakop natin. Bibilang ng 2 o 3 oras bago sila makarating dito." Wika pa ng isang tagapayo. "Julio, umalis na kayo ng hukbo mo. Sa likurang bahagi ng kaharian kayo magbabantay. Maaaring distraction lang ang ginagawa ng mga nakalantad na paparating sa harapan. Magpatakbo ka kaagad ng mga kawal papunta rito kapag may namataan kayong kalaban mula sa likuran. Kayo naman, Luisito at Romano, depensahan nyo ang harapang bahagi ng kastilyo. Siguraduhin nyong walang makakatawid sa huling 2 bayan na malapit sa kastilyong ito." "Masusunod po, kamahalan." Wika pa ng 2 at umalis na. Parehong mga general ang mga iyon at may hawak na tauhan na halos aabot ng 1,000. "Ikaw naman, Vladimir, meron ka bang suhestyon para sa laban ng magaganap?" Opo, mahal na hari. Ako ang sasalubong sa mga paparating. Pero didiretso kami doon sa pinakamalayo. Kami lang ng 4 kong mga pinsan ang lalakad. Iiwanan ko kay Romano ang aking hukbo para makadagdag sa kanilang puwersa. Kailangan ko lang magsama ng 10 preso na nasa ating piitan." "Ha? Bakit mga preso ang dadalhin mo, imbis na mga kawal?" Pagtatakang tanong pa ni Remus. "Magtiwala po kayo, mahal na hari. Hindi ko kayo bibiguin." Tanging sagot naman ni Vladimir. Takang-taka si Haring Remus at walang ideya sa mga plano ni Vladimir. Pero dahil sa ito ang pinakamalapit sa kanya sa lahat ng mga general, ay pinagbigyan niya ang kahilingan nito. Bago umalis, ay nakatanaw pa si Haring Remus sa grupo ni Vladimir na papaalis habang nasa likuran nakasunod ang isang karuwahe na may lamang 10 preso sa loob. Kinakabahan ang mga pinsan ni Vladimir sa mangyayari. Alam kasi nilang mag-aalay na naman ang buhay si Vladimir para magpalabas ng mga nilalang mula sa kailaliman ng lupa, o mas kilala sa tawag ng mga Burhamin. Nagsalita ang isa sa mga tagapayo ng hari. "Nababaliw na nga talaga yung pamangkin mo, Remus. Sumusugod na palaging ang 4 na mga pinsan niya lang ang kasama. Tapos ngayon, isang malaking digmaan ang paparating at uulitin pa rin niya ang ganong estilo. Anong magagawa niya sa libu-libong paparating na kalaban gamit ang 10 preso na mga nakaposas pa at mga nanghihina na rin?" Sumagot naman ang hari sa isang matandang tagapayo. "Hindi ko alam, Hinaro, pero mas gusto ko na ang pamamaraan ni Vladimir. Kaunti o halos walang namamatay o napipinsala sa mga kawal natin sa tuwing meron siyang pinaplanong laban." Sumagot naman ang matandang tagapayo.
Pero kamahalan, hindi ka ba nababahala sa balitang inihatid ko sa iyo noong nakaraang buwan? Halos gabi-gabi, naglalabas ng preso si General Vladimir at dinadala sa sarili niyang villa. Sumagot naman si Haring Remus. Baka naman iyon ang gusto niyang gamitin upang aliwin ang kanyang sarili. Aliwin? Wala siyang pinipiling kasarian. Lalaki, babae, matanda, o kahit iyong mga nasa tamang edad lang. At walang ni isa ang naibabalik sa kulungan ng buhay. Lahat ay makikitang patay na kinabukasan at nagiging purong dugo ang ibabaw ng mata. Alam mo, Hinaro, meron tayong paparating na malaking digmaan. Pero ang mga maliliit na bagay tungkol sa mga gawin ni General Vladimir ang iniisip mo ngayon. Baka nakakalimutan mo na anak siya ng pinsan kong si Prinsipe Benjamin. At kapag nawala na sa mundong ito si Benjamin, ay si Vladimir na ang magmamana ng kanyang titulo at magiging mas mataas pa iyon dahil isa siyang prinsipeng general. Ipagpaumanhin niyo po, mahal na hari, ang aking pag-aalala sa maling panahon. Pero para rin po ito sa ikabubuti niyo at ng kaharian. Naiintindihan kita, Hinaro, pero saka mo na ako abalahin sa ganyang bagay kung meron ka nang nakikitang nilabag na batas si General Vladimir at mapapatunayang hindi na para sa ikabubuti ng kaharian ang kanyang ginagawa. Sige na, ipatawag mo na lahat ng ating mga doktor at katulong ng mga doktor para handa na sila sa pagdating ng mga sugatan nating mga tauhan. Ipadala rin ang kalahati ng mga doktor sa kampo malapit sa mismong digmaan para sa paunang lunas. Masusunod, kamahalan, sagot pa ng tagapayo na si Hinaro at agad na itong umalis upang gawin ang kautusan ng hari. Hindi inaasahan ng kaharian na magiging sobrang laki ng pag-ataking magaganap. Maliban sa kaharian ng mga Turko sa harapan, nagsama-sama pa ang iba't ibang mga tribong barbaro mula naman sa likurang bahagi ng kaharian na sumusugod na rin. Mabilis nagpadala ng 2 kawal si Julio papabalik sa kaharian upang magbigay ng ulat sa hari na hindi rin bababa sa 1,000 barbaro ang papalapit sa kaharian mula sa likuran. Inihahanda pa lang din ni Hinaro ang mga mangangabayong mensahero para magpadala ng mensahe kina General Luisito at General Romano na hatiin ang hukbo sa harap at ipadala sa likuran para ipandagdag sa hukbo ni Julio. Nang may nakita silang magkakabayo na paparating rin mula sa harapan, mabilis iyong bumaba at nag-ulat na ipinapasabi raw ni General Luisito na nasa harapan naman ang buong hukbo ng mga Turko at kung maaari ay bawasan ang hukbo ni Julio sa likuran upang maidagdag sa may harapan. Napatulala na lang ang hari sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, gayong parehong sa harapan at likuran na bahagi ng kaharian ay may paparating na mga kalaban na doble ang dami sa mga kawal nila na nakaabang. Mahal na hari, ano pong gagawin natin? Tanong pa ni Hinaro. Dumating pa ang 2 mas batang tagapayo ng hari na nagmula naman sa pag-aasikaso ng mga sandata at iba pang kagamitan na pandigma. Makinig kayong 3, Hinaro, Darius at Adolfo. Tipunin niyo lahat ng masisiglang kababaihan at mga binatilyo. Sabihin niyo ipinag-uutos ko na lahat ng mamamayan na may kakayahang tumulong sa digmaan ay kailangang tumulong. Ang mga kababaihan ay armasan ng espada at pana. Ang mga binatilyo naman ay gagamit ng mga sibat. Tipunin na sa tore lahat ng mga bata, matatanda, buntis at may mga karamdaman. Iyon na lang ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Wala na tayong malilikasan. Napapalibutan tayo ng mga kalaban. Kapag hindi natin napagtagumpayan ang digmaang ito, ay ito na rin
ang magiging katapusan ng buong kaharian natin at ng ating mga buhay. Kaya mamamatay tayong lahat na lumalaban. Wika pa ng hari at nagsialis na agad ang mga inutusan. Ang mga mangangabayong mensahero ay pinabalik na rin sa kani-kanilang hukbo upang ipaalam ang sagot ng hari na walang maipapadalang karagdagang tauhan dahil napapalibutan ng mga kalaban ang buong kaharian. Maging ang hari ay nagsuot na rin ang kanyang kasuotang pandigma at lumusob na sa may unahan. Sa bahagi naman ni Vladimir at ng kanyang mga pinsan ay naroon sila sa isang patag na lugar. Napapalibutan sila ng daan-daang mga kawal na Turko. Hindi pa sila inaatake ng mga iyon dahil pinagtatawanan pa sila. Para kasi sa mga Turko ay isang kabaliwan ang lumusob sa gitna mismo ng digmaan na 5 tao lang ang miyembro ng grupo. Tapos naglabas pa ng 10 mga preso na may mga posas ang kamay at pinaluhod sa harapan. Nagsalita si Vladimir. Inuutusan ko kayo lahat na magsibalik na sa inyong kaharian kung ayaw niyong maubos sa lugar na ito. Umugong naman ang nakakabinging tawanan mula sa mga Turko dahil sa kanilang narinig. Halos karamihan ay napapahawak pa sa kanilang tiyan habang tumatawa dahil sa mga sinabi ni Vladimir. Nagsalita naman si Ulysses na isa sa mga pinsan ni Vladimir na kasama. Vlad, sigurado ka na ba sa gagawin mo ngayon? Isa na ito sa pinakadelikadong ritual na isasagawa mo. Maaring pati tayo ay masamang kunin ang buhay ng kadiliman. Sumagot naman si Vladimir. Kuya, huwag kang mag-alala. Matagal ko na itong inaral. Alam kong sa tamang paraan at pakikipag-usap ay magagamit natin sa ating panig ang kapangyarihan ng kadiliman. At sa araw na ito ay magsisimula ang pagiging instrumento natin ng kadiliman. Lilipulin natin lahat ng kakalaban sa atin at iaalay sa kadiliman, kapalit ng ating walang hanggang mga buhay at kapangyarihan. Nagsimula ng umusal ng kakaibang mga orasyon si Vladimir, habang silang 5 magpipinsan ay may hawak na punyal. Noong matapos na ang litanya ng dasal, ay sabay-sabay nilang ginilitan ang mga presong kanilang dala. Bumaha ang dugo sa kanilang harapan. Ang mga kalabang Turko naman sa bahaging iyon ay nanonood lang sa kanila kung ano ang mangyayari. Inaasahan kasi nilang gagawa lang ng simpleng magic trick ang grupo ni Vladimir. Hindi rin sila natatakot dahil lahat sila ay may dalang mga pana. Papaulanan na lang nila ng pana ang grupo ni Vladimir at imposible nang may matirang buhay. Samantala ang ibang hukbo naman ng mga Turko ay umaabanti na papalapit sa kaharian at nagsimula na ang pakikipaglaban sa hukbo nila General Luisito at General Romano. Maging si Haring Remus ay naroon na rin na nakikipaglaban. Ilang saglit pa ay may lumabas na itim na usok sa bahagi nila Vladimir at halos hindi na sila makita. Sabi naman ng ibang mga sundalo, "Yan lang pala ang gagawin nyo eh. May padasal-dasal pa kayo at alay na preso. Sana nagkumot na lang kayo ng telang itim. Pareho lang din naman." Sigaw pa noon, tapos nasundan ng tawanan ng karamihan. Habang hindi pa makita ang kinaroroonan nila Vladimir, ay nakarinig ang mga nakapalibot na mga sundalo ng tunog ng mga angil na tila mula sa mababangis na mga hayop. Ang iba ay nakaramdam ng kaunting takot. Ang iba naman ay patuloy lang sa pagtawa dahil mukhang gumagawa raw ng magic trick sa pamamagitan ng paglikha ng tunog ng mabangis na hayop para sila katakutan. Hindi nagtagal ay unti-unti nang nawawala ang uso at nakita nilang nakatayo sa gitna ang grupo ni Vladimir na lahat ay may namumulang mga mata.
Medyo nakapayuko na rin ang posisyon ng mga iyon na tila pagapang ang gagawing pag-atake. Doon na kinabahan ang isang general na namumuno sa hukbong iyon at sumigaw na paulan na ng pana ang 5. Agad namang bumitaw ng mga palaso ang mga tagapana. Pero laking gulat nila dahil nawala na bigla ang grupo ni Vladimir doon sa gitna. Nagulat na lang ang iba dahil iyong mga nasa harapan ay nagsisigawan na. May mga napuputulan na rin ang ulo, braso, binti, at minsan ay sa gitna pa nahahati ang katawan. Nagsisigaw ang mga platoon leader at sinasabing lumipat sa defensive position o iyong taglilima na nakapaikot. Pero wala iyong naging laban sa lakas ng grupo ni Vladimir. Sa isang kisap mata lang ay mabilis na silang nakakalapit sa mga kawal na nakaposisyon. At sa isang bangga lang din ay nagtatalsikan na tila walang bigat sa katawan ang mga kawal. Bago pa ang mga ito bumagsak sa lupa ay nadadaanan na rin nila ang mga tumatalsik na kawal. Kaya kapag bumabagsak ang mga iyon sa lupa ay wala ng buhay. Habang patuloy sa paglipol ang grupo ni Vladimir sa mga kawal na naroon, ay agad namang nagpatakbo ng 3 magkakahiwalay na mensahero, ang general ng mga Turko, at pinapunta sa kanilang Central Command upang ipaalam na nililipol na sila ng 5 tao lamang. Mukhang sinapian ng nilalang ng kadiliman. Agad namang ipinatawag ng mga namumunong general ng kabilang kaharian ang kanilang pinakamagagaling na mga salamangkero at pinadala sa kinaroroonan nila Vladimir. Pagkarating nila roon ay nangangalahati na ang bawas sa kanilang mga kawal. Agad nagsagawa ng ritual ang 5 salamangkero. Kumuha din sila ng 2 sarili nilang kawal na may malubha ng sugat at ginilitan ng leeg bilang pang-alay sa ritual. Bali pang counter-attack o pang-kontra sa ginawa nila Vladimir ang ginagawa ng mga salamangkerong iyon. Isinara nila ang koneksyong nagawa ni Vladimir sa kailaliman para muling maibalik din sa ilalim ng lupa ang mga natawag nilang burhamin na napasapi sa kanilang 5. Nasa mahigit 20 kawal naman ang nakabantay sa 5 salamangkero upang hindi ang mga iyon malapitan ang grupo ni Vladimir. Noong maramdaman ng 5 na humihiwalay na sa kanila ang aura ng mga burhamin, ay agad silang nagpalingalinga sa paligid at inaalam kung bakit. Agad nakita ni Vladimir ang 5 salamangkero na nagsasagawa ng ritual sa may likuran. Sumigaw si Vladimir at sinabing unahin sa pagpatay ang 5 salamangkero. Kaya mabilis nagsisugod ang 4 niyang mga pinsan. Pero bago pa sila nakarating sa tumpok ng 5 salamangkero, ay sumara na agad ang koneksyon nila sa kailaliman at nakaalis na sa katawan nila ang mga burhamin, kasama ng kapangyarihan ng mga iyon. Kaya wala na silang kakaibang kakayahan at pangkaraniwang tao na lang ang kanilang bilis. Agad sumigaw ang general na pakawalan na ang mga palaso na may apoy ang dulo. Tila pinutakti naman sa tama ng palaso ang katawan ng 4 kasi sila ang pinakamalapit sa mga kawal, habang si Vladimir naman ay naroon pa sa may unahan, patuloy na nakikipaglaban sa mga kawal gamit ang pangkaraniwang lakas o lakas lang bilang pangkaraniwang tao. Sumigaw naman si Ulysses, ang pinakamatanda sa mga pinsan ni Vladimir. "Vlad! Umalis ka na! Kami na bahala dito!" Ayaw pa sanang umalis ni Vladimir, pero nakita niyang wala na silang kalaban-laban dahil marami pa ang mga kawal na naroon. Kaya dinampot niya ang isang kalasag at inilagay sa likuran. Habang tumatakbo papalayo, ilang palaso rin ang tumama sa kanyang likuran
pero hindi na siya noon tinablan dahil sa kalasag na kanyang inilagay. Hanggang sa makarating na siya sa masukal na bahagi. Dahil sa panghihina at dami ng sugat sa buong katawan, ay nawala na siya sa tamang wisyo. Hindi niya na alam kung anong direksyon ang kanyang tinatahak. Hanggang sa marating niya ang isang ilog. Nakatulog na siya roon dahil sa pagod. Noong magising siya ay gabi na uli. Ibig sabihin, buong araw siyang walang malay. Uhaw na uhaw at gutom na gutom siya. Kaya dali-dali niyang inilublob ang kanyang mukha sa ilog at pinuno ng tubig ang sikmura upang mapawi ang uhaw at mabawasan ang gutom. Saglit pa siyang nagpahinga habang nakahiga pa rin sa tubig. Noong medyo magkaroon na ng lakas, ay saka siya napaisip kung anong nangyari at nasaan siya. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Natatandaan niya ang ilog na iyon. Nasa kaliwang bahagi iyon ng kaharian pero malayo na. Sa kanya naalala ang digmaan, pati na ang nangyari sa kanyang mga pinsan. Sigurado siyang patay na ang mga iyon. Nakaramdam rin siya ng pag-aalala sa kanyang ina na si Anastasia at amang si Prinsipe Benjamin na naroon sa kaharian. Siguradong sumabak na rin ang mga iyon sa laban kung natalo na ang mga kawal ng kaharian na lumalaban sa harapan. Iika-ika siyang tumayo at naglakad papabalik sa kaharian. Sigurado naman siyang hindi siya madaling mamamataan dahil madilim at naroon pa ang kinaroroonan niya sa kaliwang bahagi. Pagkatapos kasi ng ilog na iyon, ay isang matari at mabatong bundok na ang naroon. Walang makakatawid doon dahil masyadong mapanganib akyatin ang pampang. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad ng ilang oras hanggang sa matanaw niya na ang kaharian. Nasusunog na ang karamihan ng mga kabahayan. Nakaramdam siya ng pagkahabag. Naalala niya ang binitawan niyang pangako kay Haring Remus na siya ang bahala sa laban na iyon, pero nabigo siyang malipol ang lahat ng kalabang sumugod. Naisip niya na kung magkakaroon lang sana siya ng permanenteng kapangyarihang itim na magagamit sa lahat ng oras, ay kayang-kaya niyang protektahan ang buong kaharian. Noong malapit na siya sa kaharian, ay nakita niyang mga kawal na Turko na ang nagbabantay sa may harapan. Kaya naglakad pa siya at umikot sa likuran. Nakita niyang ang mga naroon naman ay mga barbaro. Naglalagay ng mga bihag na kababaihan sa kanilang kulungan na digulong na hinihila ng kabayo. Noong tignan niya ang mga bihag sa loob ng kulungan, ay nakaramdam siya ng awa. Dahil karamihan sa mga kinukuha ay mga magagandang dilag na anak ng mga prominenteng tao. Meron ding mga batang lalaki. Ang mga matatanda at mahihina na ay pinapatay na lang sa pamamagitan ng pagpalakol sa ulo. Gusto ni Vladimir na gumawa ng paraan para mailigtas pa ang kaharian. Kung may makukuha lang sana siyang alay para makakonekta uli siya sa kapangyarihan ng kadiliman, ay walang hirap niyang mapapaslang lahat ng naroong kalaban. Kaya lang naman sila natalo ng mga Turko dahil nakapagpadala agad ang mga iyon ng mga salamangkero. Pero mukhang wala pa sa kaharian ang mga salamangkerong iyon, kaya walang makakapigil sa kanya kung muli siyang makakapagpasapi. Inisip niyang pumatay ng mga barbaro na magagamit niya bilang alay, pero mahihirapan siya dahil marami ang naroon. Kaya naisip niyang abangan na lang ang pagdaan ng mga karuwahe sa unahan. Hindi naman iyon sabay-sabay na aalis at siguradong 2 o 3 lang ang kawal na barbaro na kasama sa bawat isang karuwahe.
Naglakad na nga siya at tinahak ang madilim na kasukalan para hindi mamataan ng mga barbaro sa likuran. Noong malayo-layo na at makipot na ang daan ay saka na siya huminto. Tamang-tama ang lugar na iyon para sa gagawin niyang pag-ambush. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay may namamataan na siyang paparating na karwahe, kaya't umakyat na siya sa isang puno. Noong naroon na ang karwahe sa tapat, ay agad niyang tinalunan ang 2 nasa unahan. Mabilis ang paghiwa sa liig ang ginawa niya, kaya agad ang mga iyon binawian ng buhay. Bit-bit niya ang 2 at ipinatong sa karwahe para tumagas muna ang maraming dugo bago niya sinimulan ang dasal ng pagtatawag sa kadiliman. Natapos niya na lang ang dasal ay wala pa rin siyang nararamdamang kakaiba. Kahit presensya ng kadiliman ay wala siyang nakikita. Nagtataka siya kung bakit hindi gumana ang orasyon. Samantala ilang beses niya na iyong nagagamit. Kahit minsan ay hindi pa siya nagkakamali sa pagbigkas noon. Kaya naisip niyang maaaring sa alay ang problema. Sariwang dugo naman ang tinatapakan niya, kaya papaanong hindi iyon gumana? Hanggang sa maisip niya na baka hindi sapat ang 2 alay lang, kasi iyong ginamit niya sa ritual noong naroon siya sa harapan ng mga Turko ay 10 mga preso. Pero wala nang ibang barbaro sa paligid. At kung may darating mang muli na mga barbaro, ay siguradong 2 lang din iyon at puro ng mga preso ang nasa likurang kulungan. Hanggang sa mapatingin siya sa mga kababayan niyang preso na naroon pa rin sa loob ng kulungang hinihila ng mga kabayo. Noong una ay napapailing-iling siya. Ayaw niyang pumatay ng sarili niyang kababayan, pero sa katagalan ay naisip niyang mas marami ang kanyang maililigtas kung isasakripisyo niya ang mga naroon. Lumapit siya sa kulungan at binilang ang laman. 8 kababaihan na nasa tamang edad na at 2 batang babae. 10 lahat ng naroon, sapat para sa kailangan niya sa gagawing ritual. Lumapit siya sa pintuan at inalis ang kandadong naroon. Pagkabukas ay agad siyang pumasok. "Kuya, maraming salamat po," wika pa ng 2 batang babae. Gumilid naman ang luha sa kanyang mga mata dahil sa pagkahabag sa pagpapasalamat noong 2 batang babae, dahil alam niyang kasama ang 2 iyon sa kailangan niyang patayin. Mabilis niyang pinaghihiwa ang liig ng mga kababaihang naroon sa kulungan, kaya nagtilian ang mga babae. Pero dahil sa bilis niyang kumilos, ay agad na ring natahimik ang lahat noong tumagas na ang dugo sa liig ng mga iyon. Muling inusal ni Vladimir ang orasyon para sa ritual. Pagkatapos nilang banggitin ang huling kataga ng dasal, ay naramdaman niya agad na tila bumukas ang lupa at naglabas ng hindi mabilang na itim na nilalang na nasa anyong usok at pumasok sa kanyang katawan. Muling naging maliwanag ang paningin niya sa dilim at nag-iinit ang kanyang pakiramdam na uhaw na siyang pumatay. Agad siyang bumaba sa karwaheng iyon at mabilis tumakbo papabalik sa kaharian. Una niyang tinungo ang mga barbaro sa likuran na nagkakarga ng mga bihag sa mga karwahe. Dahil sa bilis ng kanyang takbo at kilos, ay halos walang nakakita na dumaan siya. Basta na lang naglalaglagan ang mga ulo noon at sumisirit ang dugo sa nakatayo pang katawan. Nagkagulo ang mga kawal na barbaro at naalerto, pero wala iyong naging silbi. Lahat ng naroon ay nahati ang katawan o di kaya napupugot ang ulo nang hindi malang nila nalalaman kung sino ang gumawa noon sa kanila. Matapos mapatay lahat ng mga barbaro sa likuran, ay pinasok na ni Vladimir ang kaloob-looban ng kaharian.
lahat ng madaanan niyang kawal na kalaban ay basta na lang natutumba nang wala ng ulo. Hanggang sa makarating siya sa harapan malapit sa gate. Naglakad siya ng dahan-dahan papalapit sa gate ng kastilyo. Nakita naman siya ng ibang mga kawal. "Ang sugo ng dilim!" Sigaw pa ng iba. Naalerto naman ang iba pang mga kawal na nagpapahinga at nagsidampot na ng sandata para sumugod. Muling ginamit ni Vladimir ang bilis at lakas ng 10 mga nilalang ng dilim na nakasapi sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa labas ng kaharian sa harapang bahagi. Dahil sa mga sigawan ng mga kawal, ay muling pinabalik ang ilang daang kawal na papabalik na sana sa kanilang kaharian. Napangiti naman si Vladimir dahil iyon talaga ang gusto niyang mangyari. Sinalubong niyang mag-isa lahat ng paparating na mga kawal. Kapag nakakadampot siya ng sandata ng mga Turko na parang sibat at may espada ang dulo, ay hindi bababa sa 5 ang tatalsik sa ere. Sa isang hambalos niya lang noong kahoy na iyon. Kapag nababali naman, ay itinatarak niya sa ulo ng mga kawal ang naiwang kaputol na hawak niya. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay natahimik na ang harapang bahagi ng kaharian. Wala nang naiwang ni isa sa mga kawal ng kalaban. May ilang hindi na tumuloy sa pagbalik sa kaharian at umuwi na sa kanila. Hinayaan na iyon ni Vladimir. Pinuntahan niya ang lugar kung saan naganap ang sentro ng digmaan. Naabutan niyang buhay pa si Haring Remus, pero malubha ang kalagayan nito. Wala ring makapagdala dito pababalik sa palasyo dahil lahat ng natirang sundalong buhay ay mga nag-aagaw buhay na rin. Pinipon ni Vladimir lahat ng makita niyang buhay sa panig ng kanilang kaharian at itinakbo ng mabilis pababalik sa palasyo. Hindi makapaniwala ang hari kung paanong nangyari na mas marami pa ang nakatambak na patay ng mga Turko malapit sa gate ng kaharian. Samantala, naroon ang karamihan ng kawal niya sa unahan na nakikipaglaban. Sabi naman ni Vladimir na wag na siya nitong tanungin kung paano nangyari. Basta tinupad niya ang kanyang pangako na gagawin ang lahat, maprotektahan lang ang kaharian. Lumipas ang 3 buwan. Walang ibang ginawa ang lahat kundi ang mag-ayos ng mga nasira. Mabagal din ang pag-aayos na iyon dahil wala na sa kalahati ang natirang kalalakihan na nakatira sa loob ng kaharian dahil karamihan ay namatay na sa digmaan. Ang iba namang naiwang buhay ay may mga kulang na parte na ng katawan gaya ng kamay o paa. Muling bumuo ng konseho ang hari. Naghirang din ng mga bagong general dahil nasawi sa laban ang karamihan ng general. Binubuo ng 6 na kasapi ang konseho ng hari na pinangungunahan ni Genaro, Darius, Adolfo, Vladimir, Olga at Sabina. Dahil sa nagsisimulang muli sa pagbangon ang kaharian, kaya naging abala ang lahat sa kanya-kanyang nakaatas na tungkulin. Nanatili kay Vladimir ang tungkulin bilang general na tagapanatili ng kapayapaan sa paligid ng kaharian. Dahil sa pagkamatay ng ama ni Vladimir, ay naipasa na sa kanya ang titulo nito bilang isang prinsipe. Kaya tinatawag na siyang Prinsipe Vladimir. Kapag wala siya sa labas ng kaharian para magpatrolya, ay nananatili lang siya sa loob ng kanyang villa at ipinagpapatuloy ang pagpapakadalubhasa sa itim na mahika. Nagsisimula na rin sa pagmamanman sa kanya ang 3 miyembro ng konseho na sila Genaro, Darius at Adolfo. May narinig silang ulat na gumagamit si Vladimir ng itim na mahika at nagpapatuloy pa ito sa pagpapakadalubhasa. Iyon ang gusto nilang tutulan
dahil naniniwala sila na malas sa kaharian ang pagtanggap ng paniniwalang may kinalaman sa kadiliman. Layon nila na mapatalsik bilang miyembro ng konseho si Vladimir at kung maaari ay mapalayas na rin sa kaharian dahil naniniwala silang ito ang magiging ugat ng kamalasan nilang lahat. Ilang taon din ng katahimikan ang lumipas. Walang nagtatangka na manggulo sa kaharian ni Haring Remus, maging anino ng mga Turko o Barbaro na dating sumugod sa kanila ay walang nagpapakita. Kumalat na kasi ang balita sa lahat ng karating nilang mga kaharian na isa sa mga prinsipe ng kaharian ay alagad ng kadiliman. Pero kahit na ganoon na nananahimik ang mga kalaban, patuloy naman ang mga iyon sa pagsasagawa ng pag-aaral kung papaano lalabanan ang isang mabangis na nilalang na alagad ng kadiliman na kinayang tumalo sa libu-libong kawal ng kaharian ng imperyo ng mga Ottoman o ng mga Turko. Madalas magkaroon ng sikretong pagpupulong ang ibang miyembro ng konseho na sina Genaro, Darius at Adolfo. Lahat ng mga inililibing ni Vladimir na mga taong ginamit niyang alay sa kadiliman ay hinuhukay ng mga tauhan ni Genaro. Nagsasagawa sila ng medical autopsy para alamin kung anong ikinamatay ng taong iyon. Kailangan kasi nilang bumuo ng matibay na ebidensya na nagsasagawa nga ng pag-aalay sa kadiliman si Vladimir at ipetisyon sa hari na paalisin na ito sa kaharian. Nararamdaman kasi ng konseho na kung mamamatay ang hari ay si Vladimir ang ipapalit sa pwesto. Walang asawa o lehitimong anak na tagapagmana ang hari. May anak ito pero mula sa isang babaeng walang dugong maharlika. Nabubuhay ang batang iyon sa malayong bansa at sinusuportahan lang ng hari ang mga pangangailangan noon. Ang tatay naman ni Vladimir at ibang mga tiyuhin ay matagal na ring namatay sa digmaan. Kaya si Vladimir na lang talaga ang pinakamalapit na kamag-anak ng hari at may karapatan para sa trono. Gusto iyong agawin ni Genaro at gawing hari ang kanyang pamangkin na si Darius. Taon ang lumipas at nakalikom na ng maraming ebidensya ang lihim na paksyon upang magsampa ng petisyon laban kay Vladimir. Nagkaroon ng isang pagtitipon. Inihayag ng grupo ni Genaro ang kanilang pagkabahala dahil raw sa pamamaraan na ginagawa ni Vladimir upang protektahan ang kaharian. Maaaring ligtas nga raw sila sa mga kalaban pero hindi naman magiging ligtas ang kaluluwa nila sa paghuhukom ng Diyos dahil sa pagkonsinti sa isang prinsipe na alagad ng dilim. Isang linggo ang lumipas habang isinasagawa ang deliberasyon. Hindi nagbibigay ng paliwanag si Vladimir. Ang palagi niya lang inuulit na may usapan sila ng hari. Poprotektahan niya ang kaharian basta't huwag nang aalamin kung sa anong paraan niya iyon ginagawa. Maging ang pagkamatay ng mga inosenteng tao sa kaharian at mga alagang hayop ay ibinintang nila kay Vladimir. Maaaring dinukot rin daw ni Vladimir para gamitin ang dugo sa kanyang ritual. Matapos ang mahabang deliberasyon, ay lumabas lahat ng katotohanan mula sa pagsisiyasat ng mga investigador ng kaharian. Gusto mang panigan ng hari ang kanyang pamangkin na si Vladimir, pero hindi niya magawa dahil sumasang-ayon ang buong kaharian na ipetisyon at palayasin si Vladimir sa kaharian nila. Kaya pikit matang ipinataw ni Haring Remus ang hatol ng permanent exile para kay Vladimir. Hindi na kailanman papayagang tumungtong sa lupain ng kaharian ang prinsipeng general na si Vladimir. Malakas na naghiyawan naman lahat ng mga tumatayong pinuno ng mga bayang nasasakupan ng kaharian. Maging ang lahat ng miyembro ng konseho ay nagpalakpakan rin sa tuwa at pagbubunyi na nagtagumpay sila.
Sa kanilang planong pagpapatalsik kay Vladimir, gumugol man sila ng maraming taon ng pagsisiyasat at paglilikom ng ebidensya. Gumastos din sila ng malaking halaga para sa mga paupahang mamamatay tao upang pumatay ng ilang inosenteng mamamayan sa mga bayan na sakop ng kaharian at ginawan ng marka na kunyari natamo mula sa isang ritual upang masabing kasama ang mga iyon sa inialay ni Vladimir sa kanyang isinagawang ritual at pag-aalay sa kadiliman. Halos hindi makatingin ng diretsyo ang hari kay Vladimir matapos niyang sabihin ang kanyang hatol. Agad itong umalis ng bulwagan at pumasok na sa silid. Ikinulong naman agad si Vladimir dahil hating gabi pa ang schedule nito upang ihatid sa labas ng kaharian. Mabilis naman na nagpadala ng mensahe sa mga kaalyansang mga Turko ang miyembro ng konseho na si Adolfo. Ipinasabi nito sa imperyo ng Ottoman na maaari na silang sumugod at muling sakupin ang kaharian dahil napalayas na sa kaharian ang alagad ng kadiliman na si Vladimir. Sina Hinaro naman ay kasalukuyang kausap ang ilan sa mga pinakamalalaki at malalakas na kawal. Binayaran nila ang 5 kawal ng malaking halaga upang tapusin ang buhay ni Vladimir kapag inihatid na nila ito sa labas ng kaharian. Sigurado nang mapapasa kanila ang kaharian dahil kahit kailan ay hindi na talaga makakabalik pa si Vladimir kung agad na itong mapapaslang. Matagal nang alam ni Vladimir ang balak na pagpapatalsik sa kanya ng mga miyembro ng konseho, pero may tiwala siya sa hari na papanigan siya nito dahil tanging siya lamang ang may kakayahang magprotekta sa kaharian laban sa libu-libong puwersa ng mga Turko at Barbaro. Pero binigo siya ng hari. Mas pinanigan noon ang nakararami. Naisip ni Vladimir na kung kagustuhan ng lahat na umalis siya sa kaharian, ay gagawin niya na lang. Balak niyang hanapin ang iba niyang mga kaanak mula sa side ng kanyang ina. Isa-isa na kasi ang mga iyon na ipinapatugis ni Hinaro at pinapapatay. Ilan sa mga iyon ay matagal nang hindi nakatira sa kaharian dahil sa takot na dumating ang ganoong pangyayari na ipapatugis sila. Sumapit ang hating gabi. Dumating sa selda ang mga kawal na binayaran ni Hinaro upang ihatid sa labas ng kaharian si Vladimir. Kasama sa naghatid ay si Adolfo para merong kinatawan ang konseho na siyang kunyaring sasaksi sa pagpapalayas umano kay Vladimir. Kahit pa ang totoong plano ay papatayin na rin agad si Vladimir at ipapatapon sa kagubatan. Ramdam ni Vlad ang panganib dahil hindi mga pangkaraniwang kawal ang kasama sa paghatid sa kanya. Sinalubong pa siya ng hari sa may labas ng kastilyo. Humingi ito ng tawad sa kanya at sinabing desisyon ng nakararami na palayasin siya. Hindi naman siya tatawaging kriminal sa pagpapalayas nila. Bali, Prince on Exile lang ang magiging titulo o katawagan sa kanya. Bilang patunay ay binigyan pa siya nito ng isang pasadyang espada at baluti na magagamit niya raw kung sakaling may sumalakay sa kanya habang nasa paglalakbay. Hinalikan pa siya ng hari sa noo bago ito tumalikod at pumasok na sa kastilyo. Isinakay na siya sa karuwahe na nakasarado, tapos may 5 kabayo ang nakasunod sa may likuran na may sakay na malalaking kawal at may 2 naman na nasa harapan. Sa loob ng karuwahe ay kasama ni Vlad si Adolfo at ang kanang kamay nito na isa ring malaking kawal. Alam mo Vlad, magaling ka sana eh. Kaso, nasa kabilang pahina ka lang ng libro. Wika pa ni Adolfo. Sinagot naman siya ni Vladimir nang nakangiti. Matagal ko nang alam ang ginagawa niyong pagbabantay sa akin at planong pagpapatalsik.
Hindi ko yun ipinag-aalala. Dahil alam kong alam niyong lahat, lalo na ang hari, na kahit gaano kadilim ng aking pamamaraan, ay ako lang ang may kakayahan upang iligtas ang kaharian natin laban sa mananakop na mga Turko at Barbaro. Pero nagkamali ako. Tama nga ang sabi nila, mas malakas kapag nagsasama-sama. Nagawa niyong pagsamasamahin ang lahat ng mga tao, pati ang buong konseho para kumalaban sa akin. Kaya masasabi kong nagwagi na nga ang mga kasama mo, lalo na si Hinaro. Sabi naman ni Adolfo, Vlad, may mali sa sinabi mo. Hindi lang sila ang nagtagumpay. Kasama ako siyempre doon. Dahil isa ako sa gumastos ng malaki upang magbayad ng mga taong magmamanman sa iyo. Naubos rin ang oras ko sa pagsisiyasat sa lahat ng mga pinaggagawa mong kalokohan. Sabi naman ni Vladimir, siguro nga kasama ka sa dahilan ng tagumpay nila, pero hindi ka nakasama sa magdidiwang. Nakangiting wika pa ni Vlad, sabay mabilis na ginuhitan ng kanyang matalas na kuko ang katabing kawal ni Adolfo. Sumirit ang dugo habang pupugak-pugak ang tunog ng lalamunan noon. Ihinto ang karwahe! Ihinto nyo! Tulungan nyo ako! Wika pa ni Adolfo. Agad naman silang narinig ng mga kawal sa labas, kaya mabilis ding naihinto ang karuwahe. Kaso ang problema, espesyal na karuwahe ang gamit nila na may lock sa loob. Para kung may sumalakay na mga kalaban ay hindi agad mapapatay o makukuha ang kung sino mang nasa loob. Kahit anong hila ng mga kawal sa labas, ay hindi nila magawang mabuksan ang pintuan. Tanging espada lang din naman ang dala nilang armas, kaya hindi iyon uubra sa isang makapal na pintuan ng karuwahe. Anong gagawin mo, Vlad? Maawa ka sa akin! Maawa ka! Natatakot na wika pa ni Adolfo. Gagawin? E di kung ano ang ibinibintang niyo sa akin, kaya ako napatalsik sa kaharian. Vlad! Wag! Wag! Wag mong gagawin yan! Kapag pinatay mo ako, ay magiging wanted ka sa kaharian habang buhay! Sinagot naman siya ni Vlad nang nakangiti. Huwag kang mag-alala. Wala nang magpapataw ng hatol sa akin. Dahil lahat ng naroon sa kaharian ay uubusin ko at magsisimula ako sa iyo. Tsaka, para naman makabawi ka sa ginastos mo sa pagpapasiyasat sa akin, tungkol sa mga eksperimento ko, ipapaalam ko na rin sa iyo na na-perfect ko na iyon. Alam ko na ang dahilan kung bakit ako nahihirapang magpasapi ng kadiliman. Dahil iyon sa may kulang. Alam mo kung anong kulang? Sarili kong dugo. Wika pa ni Vladimir. At ginuhitan ang kanyang pulsuhan. Nagpataga siya ng dugo sa kanyang palad. Noong may naipon na siya na isang salop ng kanyang dugo, ay mabilis niyang hiniwa ng kanyang kuko ang liig ni Adolfo at sumaho din doon ang dugo. Pinagsama niya iyon at ibinuhos sa tumutulong dugo noong katabing kawal. Dugo na nilang tatlo ang magkakasama roon. Bago pa malagutan ng buhay si Adolfo, ay nagsimula na si Vlad na mag-usal ng orasyon. Ilang saglit lang ay nabalot na ng itim na usok ang karuwahe. Ang mga kabayo naman ay nagkakagulo na rin at hindi na mapakali. Habang ang 7 kawal sa labas ay magkakatalikod na at nag-aabang kung sino man ang aatake sa kanila. Nang biglang bumukas ang pintuan ng karuwahe ng malakas, hindi yun basta bumukas lang, kundi nabaklas, gawa ng malakas na puwersa mula sa loob. Kahit madilim gawa ng usok, ay nakikita nilang may taong lumalabas ng karuwahe na nagkukulay maliwanag na pula ang mga mata. Napaatras ang 2 kawal na siyang nagmamaneho noong karuwahe. Pero ang 5 na nakasunod at may malalaking katawan ay agad umatake at lumaban. Sa isang iglap lang ay isa-isang naglaglagan ang kanilang mga ulo sa lupa, kasunod ng pagbagsak ng katawan
Napatili naman sa takot ang dalawang tumatakbo noong makita ang nangyari. Pero bago pa sila tuluyang makalayo, ay naputulan na rin sila ng ulo. Gawa ng magkasabay na paghiwa na ginawa ni Vladimir gamit ang pinatulis na kamay na may matatalim na kuko. Maging ang mga kabayo ay nakaramdam na rin ng panganib mula sa maitim na aura ni Vlad, kaya halos magkakasabay na ang iyon na nagsitakbuhan papalayo. Saglit na nag-isip si Vladimir kung babalik ba siya sa kastilyo o tuluyan ng lalayo. Pero naroon ang hinanakit sa kanyang puso dahil sa kabila ng paghihirap niya sa ilang taong pagsasanay sa itim na mahika upang protektahan ang kaharian. Nagawa pang bumoto ng lahat ng mga tao para sa pagpapalayas sa kanya. Imbis na bumalik sa kastilyo ay naisip niyang magtungo na lang muna sa kagubatan sa kaliwang bahagi ng kaharian kung saan siya nakarating dati noong panahon ng digmaan. Sumalok siya ng tubig sa ilog at umakyat sa pinakamataas na bahagi ng pampang. Mula roon ay matatanaw ang buong kaharian, pati na ang paligid nito at iba pang malalayong lugar. Kinabukasan, narinig niya ang kampana ng kaharian at tila nagkakagulo. Sa tingin niya ay mukhang natuklasan na ang pagkamatay ni Adolfo, pati na ang lahat ng kawal na kasama noon. Napasabi na lang siya sa sarili niya na mabuti nga at si Adolfo pa lang ang pinapatay niya. Ang balak niya kasi lahat ng opisyal sa kaharian ay papaslangin niya rin. Isang gabi, tahimik na nakaupo si Vlad sa may bukana ng kuweba. Habang nagpapaihaw ng kuneho sa kanyang siga, nang biglang may nabuong imahe sa gitna ng apoy. Ang prinsipe na itinakwil! Wika pa ng isang itim na nilalang na nagliliwanag ng pula ang mata. Sino ka? Ako si Ernest. Isa akong Borhamin na lumalabas kapag tumatawag ka ng tulong. Oh, anong kailangan mo? Hindi naman ako nagtatawag ng tulong nyo ngayon na. Meron akong offer sa iyo, prinsipe. Hindi mo na itatanong, isa rin akong negosyante. Oh, anong offer mo? Siguro, alam mo naman na nagagamit mo lang ang kapangyarihan namin sa tuwing mag-aalay ka ng buhay ng tao. At pagsikat ng araw sa kinabukasan, ay wala ka na uling lakas at kapangyarihan. Hindi mo ba pinangarap na maging habang buhay kang ganoon kalakas? At magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan? Ha? Ibig mong sabihin, hindi ako mamamatay? Technically, oo. Hindi ka mamamatay, Vladimir, sa normal na paraan o sa paraang pangkaraniwan. Walang epekto sa iyo ang patalim at kahit anong sandata, maliban sa mga bagay na sadyang ginawa ng taga-taas para patayin ang mga katulad mong tatanggap ng biyaya mula sa kadiliman. Anong ibig mong sabihin? Anong maaaring makapatay sa akin kung tatanggapin ko ang biyaya ng kadiliman? Unang-una sa listahan ay ang sikat ng araw. Masusunog ka ng araw at gagawin kang abo. Oh, ano pa? Pinatulisang kahoy mula sa punong itinanim ng mga arkanghel para gawing pantakip sa lagusan patungo sa mundo namin sa ilalim. Maging ang paglapit sa punong iyon ay hindi namin magawa, kaya hindi rin namin magawang makadaan sa lagusan at permanenteng makapanirahan dito sa ibabaw. Isa iyon sa pwedeng makapatay sa iyo. Maliban doon, ay wala na akong maisip na pwedeng makapatay sa iyo. Pero, meron pang ibang mga bagay na likha ng kalikasan ang pwedeng makapanghina sa iyo at makapinsala. Pero hindi ka magagawang mapatay. Ano? Tatanggapin mo ba ang offer ko? Sabi naman ni Vlad. Teka, isa kang pangkaraniwang Borhamin, di ba, ng kailaliman? Kaya wala kang kakayahan upang magbigay ng ganoong kapangyarihan sa akin? Tumawa naman ang nilalang at sinabing, Matalino ka, Prinsipe Vladimir.
Wala nga akong ganoong kakayahan para magbigay noon sa iyo. Pero may kakilala akong may ganoong kakayahan na kaya iyong ibigay. Sino naman? Siyempre, walang iba kundi ang prinsipe ng kadiliman. Lahat ng nanaisin mo ay kaya niyang ibigay. Bakit ikaw ang nakikipag-usap sa akin kung hindi mo naman pala kayang magbigay noon? Siyempre, isa akong ahente, di ba? Kapag nagkasundo kayo sa usapan, ay maniningil din ako sa iyo ng komisyon. Ano namang komisyon? Sawa na ako sa mundong ilalim. Gusto ko namang mamuhay sa ibabaw. Kaya kapag nailakad ko sa prinsipe ang mga kahilingan mo, bibigyan mo ako ng alay. Hahanap ka ng isang taong nasa edad 18 hanggang 20. Ituturo ko sa iyo ang ritual ng pagsasalin at doon ako papasok. At ako na ang gagamit ng katawan na iyon. Pero dapat mula sa lahi ng mga hari ang taong ibibigay mo sa akin. Ano? Sisimulan ko na ba ang pakikipagnegosasyon sa prinsipe para sa magiging kasunduan nyo? Saglit na nag-isip si Vladimir. Naisip niyang wala na rin naman siyang pinoprotektahan na kapamilya o kaanak. Kaya mas maganda na iyong magkaroon siya ng walang hanggang kapangyarihan upang magawa lahat ng gusto niya. Sige, papayag na ako sa offer mo. Sumagot naman ang Burhamin. Sige, babalikan kita bukas ng gabi at babalitaan kita kung anong mapag-uusapan namin ng prinsipe. Wika pa ng Burhamin na si Ernest at nawala na lang bigla. Kinabukasan ng gabi ay tahimik na nakatulala si Vladimir habang nakatanaw sa mga ilaw na makikita sa kaharian ng Transylvania. Hanggang sa mapatingin siya sa malayo. Maraming nakalinyang liwanag ng sulo at alam niyang mga kawal iyon ng mga Turko na mula sa imperyo ng Ottoman at papunta na sa Transylvania upang sakupin na ang kaharian. Malaki ang tsansang isa sa mga miyembro ng konseho ay bayarang kaalyansa ng kalaban at agad ipinaalam na wala na si Vladimir. Kaya pwedeng-pwede na silang umatake at sakupin ang kaharian nang walang magiging balakid. Bago maghating gabi, ay umalingaw-ngaw na sa kaharian ang tunog ng kampana. Nagkaroon din ng sindi ang mga malalaking kaldron sa mga kastilyo sa loob ng kaharian. Ibig sabihin na mataan na rin ang mga kawal ng kaharian ang paparating na mga kalaban. Nakita ni Vladimir ang paghahanda ng kaharian, gawa ng liwanag ng sulo na dala ng mga sundalo. Lumabas na ng kaharian ang ilang libong kawal upang salubungin sa unahan ang mga kalaban. Pero sa tansya ni Vladimir, sa kinabukasan pa ng hapon ang dating ng mga kalaban dahil malayo pa ang mga iyon. Habang nakatanaw siya sa malayo, ay may nagsalita sa kanyang likuran. Prinsipe Vladimir, may magandang balita ako sa iyo. Nagkasundo na kami ng prinsipe. Handa siyang pagbigyan ang kahilingan mo. Hindi naman iyon tinignan ni Vladimir nang siya ay sumagot. Ilang buhay ang gusto niyang kapalit? Dapat hindi bababa sa 100, kasama ang sarili mong buhay. Tatawa-tawang wika pa noong nilalang ng kadiliman. Sinagot naman iyon agad ni Vlad. Sabi ko na hindi nyo pipresyohan ng mababa ang ganoong kapangyarihan. Ayos na ba kung yung mga paparating na kalaban ang ipapalit ko? Hindi bababa sa 1,000 yan. Sumagot naman ang nilalang. Bakit? Kaya mo bang pumatay ng 100 sa kanila nang hindi gumagamit ng espesyal na kakayahan? Baka hindi ka pa nakaka-20 ay maubusan ka na ng lakas. Ha? Bakit? Hindi ba pwedeng ipagkaloob niyo muna sa akin ang kapangyarihan na hinihingi ko bago ko ibigay ang 100 buhay na kapalit? Ikinalulungkot ko, Prinsipe Vladimir. Hindi yun maaari. Magbabayad ka muna bago ibibigay sa iyo ang iyong kahilingan.
Napapailing-iling na lang si Vladimir dahil alam niyang hindi iyon madaling gawin, lalo kung wala siyang kapangyarihan na magagamit. Sige, prinsipe, may iwan na kita para makapag-isip ka ng mabuti sa iyong gagawin. Wika pa ng Burhamin bago iyon nawala. Noong makaramdam ng antok si Vladimir, ay pumasok na siya sa kuweba at natulog. Kinabukasan, magtatanghali na siyang nagising. Agad niyang naalala ang magaganap na digmaan sa kaharian ng Transylvania. Agad siyang lumabas at tinanaw ang mga nangyayari. Nakita niyang nagsisimula na ang labanan. Panay na ang sigaw ng mga kawal. Kahit sa malayo ay madaling masasabi na mas marami talaga ang kawal ng mga kalaban na sumugod kumpara sa depensa ng kaharian. Naisip niyang iyon na ang oras para isagawa ang kanyang balak. Bumaba na siya sa pampang na iyon at naglakad patungo sa kaharian. Dahil sa lumaki naman siya sa kahariang iyon, kaya alam niya ang pasikot-sikot, pati na ang mga sikretong lagusan papasok at papalabas. Maging sa dati niyang tinitirhang villa, ay may lagusan papalabas ng kaharian. Kaya doon niya naisip na dumaan. Malayo-layo na rin ang kanyang nilakad bago nakarating sa lagusan papasok. Pagkarating niya sa dati niyang tahanan ay walang tao. Akala niya ay inukupan na iyon ng iba. Isinuot niya ang kanyang kasuotang pandigma at nagtungo sa kastilyo ng hari. Lahat ng nakakakita sa kanya ay nagpapasalamat na muli siyang nagbalik dahil alam nilang kaya niyang ipagtanggol ang kaharian laban sa mga paparating na kalaban. Maging ang iilang kawal na naroon sa loob ng kaharian ay nagpapasalamat din na naroon siya. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kastilyo ng hari. Nang walang pumipigil o humaharang sa kanya. Naabutan niyang naroon na si Genaro, Darius, Olga at Sabrina kasama si Haring Remus. Naroon sila sa may terasa, nakatanaw sa nagaganap na labanan. Agad sinabi ng hari, Vladimir, mabuti at nagbalik ka. Kailangan ka ng kaharian. Iba naman ang naging tono ng pananalita ni Genaro noong makita siya. Lapastangang nilalang! Ang kapal na mukha mong magpakita rito matapos ng ginawa mo kay Adolfo! Pasigaw na wika pa noon. Tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Vladimir. Noong makalapit siya kay Genaro, ay mabilis niyang hiniwaan ang liig nito gamit ang kanyang matalas na kuko. Napatili naman ang dalawang babae na sina Olga at Sabina. Nagdilim ang paningin ni Darius at bumunot ng patalim, sabay unday kay Vladimir. Wala namang kahirap-hirap iyon sinalubong ni Vladimir at inilagan ang patalim. Sabay hawak sa leeg ni Darius at inihulog sa terasa ng kastilyo na hindi bababa sa 10 palapag ang taas. Kaya tila basag na itlog ang kinalabasan ng katawan ni Darius noong bumagsak sa matigas na sahig sa ibaba. Tatakbo pa sana ang dalawang babaeng miyembro ng konseho, pero nahawakan ni Vladimir ang buhok ni Olga. Sinaksak niya ng maliit na punyal ang hita ni Sabina, kaya napalugmok iyon sa sahig. Si Olga naman ay binali niya ang liig. Naghuhumiyaw sa sakit ang babaeng si Sabina habang tumatagas ang dugo mula sa kanyang hita. Binunot ni Vladimir ang kanyang punyal sa hita noon at hinawakan sa buhok at sa damit sa likuran. Sa kabuong puwersang inihagis din sa terasa ng kastilyo. Durug-durug din iyon pagkalapag sa sahig sa ibaba. Vlad! Anong ginagawa mo? Pasigaw na wika pa ni Haring Remus. Tinignan siya ni Vladimir at sinabing, Binura ko lang po ang totoong kalaban ng kaharian. Alam mo bang maliban sa akin, lahat ng miyembro ng konseho ay bayarang alipin ng sultan? Matagal nilang pinagplanuhan ang pagpapatalsik sa akin
para wala na magpuprotekta sa kaharian kapag umalis ako. Pero ito pa ang isa sa mga bagay na maaaring hindi mo alam. O baka alam mo naman at sinang-ayunan mo lang din. Hindi ako inihatid sa labas ng kaharian upang palayasin. Dinala ako sa labas para paslangin. Hindi mo ba naisip kung bakit kailangan ng 5 malalaking kawal kung ihahatid lang naman pala ako sa labas? Naroon sila para wakasan ang buhay ko at si Hinaro ang nagbayad sa kanila. Ha? Wala akong alam sa paratang mo, Vladimir. Kung gusto rin kitang mamatay, bakit pa kita pinadalhan ng regalong espada? Naglakad si Vladimir papalapit sa terasa at tinignan ang mga naglalaban sa malayo. Patay na halos lahat ng mga kawal ng kaharian na nasa labas at nagsisimula na ang mga Turko sa pagsira ng gate ng kastilyo o iyong main entrance. Tignan mo, Remus, ang resulta ng pagsunod mo sa iyong mga tagapayo. Mukhang nakalimutan mo na hari ka. Bakit ka tumawag ng butuhan? Para malaman kung sino ang sasang-ayon at hindi sa pagpapatalsik sa akin. Ngayon, nasaan na iyong mga bumoto para paalisin ako? Ihagis mo na sila isa-isa papalabas ng tarangkahan. Sila ang dapat na lumalaban doon, hindi ang mga kawal natin. Nag-aalala naman si Remus sa kanyang nakikita. Kaunti na lang ay mapapasok na ang kaharian ng mga kalaban. Vladimir, kumilos ka na! Ipagtanggol mo ang ating kaharian! Pautos na sigaw pa nito. Sabi naman ni Vladimir, ating kaharian? Nakalimutan mo ba na nakatulan na ako ng exile? Ibig sabihin, hindi ko na ito kaharian at kahit kailan ay hindi na ako kabilang dito. Parang awa mo na, Vladimir. Babawiin ko ang naging desisyon ko at gagawin kitang lehitimong prinsipe na magiging tagapagmana ng aking kaharian kapag may nangyari sa akin. Sumagot naman si Vladimir. Ipapaano ang anak mo sa labas na si Victor? Siya ang dapat magmana ng kahariang ito. Hindi, Vladimir! Ibibigay ko sa iyo ang kaharian. Huwag mo lang hayaang mapasa kamay ito ng sultan at iligtas mo ako. Tumingin ng matalim si Vladimir kay Remus, sabay ngumiti. Huwag kang mag-alala, Remus. Hindi ka mamamatay sa kamay ng mga Turko. Dahil ako naman ang magpapataw ng hatol sa iyo. Wika pa ni Vladimir, sabay hawak sa damit sa bahaging likuran ni Haring Remus at inihagis niya din sa terasa. Sa pagkakataong iyon ay marami na ang mga tao sa ibaba. Kaya nakita nila na naroon si Vladimir noong mahulog ang hari. Kaya malaki ang hinala ng lahat na si Vladimir ang nagtulak sa hari. Ilang saglit pa ay nawasak na ang main entrance ng kaharian at nagsimula ng makapasok ang mga kalaban. Lahat ng mga kawal na natitirang buhay ay nagtungo sa harapan para pigilan ang pagpasok ng mga kalabang Turko. Si Vladimir naman ay bumaba na rin. Pinuntahan niya ang isang malaking kamalig na naglalaman nang hindi bababa sa 100 tao na binubuo ng mga dalaga, bata at matatandang hindi na kaya lumaban. Pagkarating niya sa pinto ay sinaksak niya agad ang 2 bantay at pumasok sa loob. Sabi naman ng isang matanda, Mabuti at dumating ka, iyo! Iligtas mo kami! Nagsalita naman si Vladimir. Sa huling pagkakaalala ko, nilitis ako upang mapalaya sa kahariang ito. At lahat kayo ay bumoto na pabor sa pagpapalaya sa akin. Tapos ngayon, kailangan niyo pala ako? May isang dalaga naman ang nagsalita. Bakit ka pa pumasok kung hindi ka naman pala tutulong? Wala ka nga talagang kwenta. Nagyayabang ka lang. At dito mo pa naisipang magtago. Hindi ka na nahiya sa balat mo. Isa ka pa namang general at prinsipe. Duwag. Oo nga. Oo nga. Sabat naman ang karamihan. Tama kayo. Wala akong kwenta para sa inyo. Pero sa sarili ko, may kwenta ako. Wika pa ni Vladimir. Sabay naglabas ng 2 punyal at inatake lahat ng naroon. Wala siyang pinipili, babae
bata, matandang may sakit o uugod-ugod. Inubos niyang patayin lahat ng naroon. Umalingaw-ngaw ang nakakangilong hinagpis ng mga taong naroon sa loob na isa-isang pinagpapatay ni Vladimir. Wala rin ni isang makakalabas dahil nagtrangka siya mula sa loob. Pagod na pagod si Vladimir matapos niyang mapatay lahat ng naroon. Bumaha rin ang dugo sa sahig. Inusal niya na ang orasyon ng pag-aalay. Pagkatapos iyon mabanggit ay sinaksak niya na rin ng punyal ang kanyang kaliwang dibdib katapat ng puso. Tumagas ang masagana niyang dugo at natumba na rin siya sa sahig habang unti-unting nawawala ng buhay. Nakatayo naman sa loob ng kamalig ang nilalang na si Ernest at ipinapadala sa kailaliman ang mga kaluluwa ng pinatay ni Vladimir. Noong maipadala na lahat ay nabilang niyang lampas pa iyon sa 120. Napangiti na lang siya sabay sabing, "Magaling, Vladimir! Sigurado na rin ang paglaya ko mula sa kailaliman." Habang naroon naman sa kailaliman ang kaluluwa ni Vladimir, ay bigla siyang nagising at naroon siya sa isang madilim na lugar. Wala siyang kahit isang nilalang o taong nakikita. Tanging tunog lang ng mga nguy-nguy ng paghihinagpis ang kanyang naririnig. Hanggang sa may malalim na boses na nagsalita, "Vladimir, tinupad mo ang ating kasunduan. Ako ang prinsipe ng kadiliman at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ipinangako ko. Sa pamamagitan ni Ernest, naway magkalat ka pa ng karahasan at kadiliman sa buong mundo. Patuloy kitang kalulugdan hanggat nagpapadala ka ng mga kaluluwa sa mundong ito. Iyon lang ang tanging kailangan ko sa iyo. Maligayang pagbabalik sa mundo ng mga buhay." Matapos iyon banggitin ng boses, ay biglang nakabalik si Vladimir sa kanyang katawan. Napabangon siya at napasinghap ng hangin. "Anong nangyari?" Wika niya pa nang may biglang sumagot sa kanyang likuran. "Nakuha mo na ang iyong kahilingan at bibigyan kita ng 3 araw para ibigay sa akin ang komisyon ko. Gusto ko ay ang anak ng hari na si Victor ang ibigay mo sa akin." Sumagot naman si Vlad nang hindi lumilingon sa likuran. "E di bumalik ka na lang sa gabi ng 3 araw." Matapos niya iyong sabihin, ay bigla na ring naglaho si Ernest. Lumabas ng kamalig si Vladimir. Nakita niyang bumagsak na ang huling hanay ng mga kawal na pumipigil sa pagpasok ng mga kalaban. Malakas ang sigawan ng mga Turko habang tumatakbo papasok sa kaharian upang lipulin lahat ng makita nilang mamamayan na may kakayahan pang lumaban. Tanging mga bata, dalagita at dalaga na lang ang kanilang itinitira upang gawing alipin. Pero bago pa sila makarating sa bahaging mga kabahayan, ay nagsimula ng umatake si Vladimir. Sa isang iglap lang ay naging kulay pula na ang kanyang paningin sa lahat. Naging matalas na rin ang kanyang pandinig, na maging ang pintig ng puso ng mga kawal na naroon ay naririnig niya. Patakbo siyang sumalakay, pero minsan ay nagiging anyong maraming maliliit na paniki ang kanyang katawan. Kaya kapag tumataga ang mga kawal, ay wala na rin silang tinatamaan. Tila malalambot na prutas lang kung guhitan ni Vladimir, gamit ng kanyang matalim na kuko, ang liig ng mga kawal. Sa isang kisap ng mata ay nawawala na rin siya agad at nakakarating naman sa kabilang bahagi. Kaya imbis na magpatuloy sa pagsugod ang mga kawal sa mga kabahayan sa looban ng kaharian, ay nagsiatras sila. Doon muna sila nagtipon sa labas ng kaharian at pumorma ng defensive position habang walang umiimik na nakikiramdam sa paligid. Hanggang sa makita nila ang maraming paniki mula sa ere na papasugod sa kanila.
at noong makalapit ay nagsikalat. Hindi sila magkanda-ugaga sa pagtaga sa mga paniki at pagsangga na hindi makagat ng hayop sa kanilang mga mukha. Iyong mga hindi nakakailag at nakakagat ay bigla na lang bumabagsak sa lupa at kumikisay. Iyong ikalawa at ikatlong platoon ng mga kawal ng imperyo ay pinaabante na rin sa kaharian para tumulong na muling makapasok sa kaharian. Pero hindi pa sila nakakapasok ay nauubos na rin agad. Nagpatunog na rin ang trumpeta upang tawagin ang mga kaalyansang barbaro na naroon lang nakakubli sa likurang bahagi ng kaharian. Nagsisugod na rin ang mga iyon. Pero nagulat sila noong makarating sa may harapan dahil wala naman silang makitang tao o kawal na makakalaban. Tanging mga kawal na turko lang ang abala sa pagsalag at pagtaga sa mga sumusugod na mga paniki. May mga pagkakataong nakikita nilang nasaan yung tao si Vladimir, pero sa tuwing susugurin nila ay nawawala at tanging mga paniki na lang ang sumasalubong sa kanila. Hindi nagtagal ay naubos na lahat ng lumusob na mga kalaban, maging Turko man o barbaro. Tanging mga nakatagong mamamayan ng Transylvania na lang ang natitira. Sa paligid naman ng kaharian, sa loob man o sa labas, ay makikita ang nagkalat na mga patay na kalaban. Pumasok si Vladimir sa kaharian at tinawag ang mga natitirang mamamayan. Inutusan niya ang mga iyon na maghukay ng paglilibingan sa kanilang mga kalugar. Kaya nagsilabasan ang mga tao pero nanginginig sila sa takot. Dahil nakikita nilang iba na ang aura ng kilala nilang si Prinsipe Vladimir. Nagliliwanag rin ng pula ang kanyang mga mata. Hinakot ni Vladimir ang daan-daang mahahabang kahoy na inihanda ng kaharian na gagawin sanang pambarikada sa labas para hindi maging madali na makapasok ang mga kalaban, pero hindi na nila iyon nagawa. Bawat isang mahabang kahoy ay tutusukan niya ng 4 o 5 patay na kawal na kalaban at itinatarak sa lupa. Dahil sa kanyang iba yung lakas na kayang itapat sa 100 katao, kaya hindi naging mahirap sa kanya ang kanyang ginagawang pagtutuhog ng mga kalaban, kahit pa 4 o 5 ang laman ng isang kahoy. Ang mga mamamayan naman ng Transylvania ay lalong natakot sa kanilang nakita, na puro mga nakatuhog na bangkay ang naging palamuti sa labas ng kaharian. Bago pa sumikat ang araw ay natapos na iyon ni Vladimir. Bumalik na siya sa kastilyo at tumayo sa may terasa malapit sa silid ng hari. Nakita niyang nagtipon-tipon ang mga tao sa ibaba at nakatingin sa kanya. Kaya naisipan niyang magsalita. "Mga mamamayan ng Transylvania, wala na kayong dapat ikatakot. Mula ngayon ay ako na ang inyong magiging bagong pinuno. Ako si Prinsipe Vladimir, ang lilipol sa lahat ng magtatangkang manakop ng ating kaharian." May ilan naman na nagbu sa kanya mula sa grupo ng mga mamamayan. "Wala kang karapatang mamuno sa amin! Pinatay mo ang mahal na hari, pati na ang buong konseho! Halimaw ka, Vladimir, at kampo ng kadiliman! Oo nga!" Sigaw naman ng ibang mamamayan sa ibaba. Sumagot naman si Vladimir. "Mga tampalasang nilalang, mga walang utang na loob! Matapos ko kayong iligtas mula sa kamay ng mga Turko, yan pa ang igaganti nyo sa akin. Lumayas ka sa kaharian namin!" Sigaw pa ng mga tao. Biglang nagdilim ang paningin ni Vladimir at balak niyang talunin ang mga naroon sa ibaba upang ubusing paslangin. Pero biglang sumikat ang araw at nasinagan siya. Gulat na gulat siya nang biglang umusok ang kanyang balat at hindi niya matiis ang hapdi na dulot noon. Kaya umatras na lang siya at pumasok sa silid ng hari. Kahit naroon na siya sa loob ay hindi pa rin siya mapakali.
Napapalibutan kasi ng mga bintana ang silid ng hari. Kahit may takip na iyon ay tumatagos pa rin ang liwanag at tila napapasok siya habang tumataas ang sikat ng araw. Mabilis siyang bumaba at nagpunta sa underground at doon naghanap ng mapagpapahingahan. Naalala niya ang sinabi ng burhami na si Ernest na nasa pinakauna ng listahan ng mga pwedeng makapatay sa kanya ay ang sinag ng araw. Dahil sa nakaramdam ng kaunting pagod, kaya naisipan niyang matulog sa malamig na sulok sa silid na nasa underground. Sa mga magtatanong kung meron pa ba itong karugtong, ang sagot ay meron pa po. Pero baka sa March 2024 na iyon ilalabas. Unahin muna natin ang iba nating mga kwento na naghihintay ng karugtong. Hindi rin po ito series hanggang part 2 o part 3 lang ito. Magandang araw muli sa inyong lahat. Naway lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan. Maraming salamat sa pakikinig. Naway balikan nyo rin ang napakarami nating upload na kwento na hindi nyo pa napapakinggan, lalo na iyong mga true stories. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.